Hello, good morning. Nandito ulit tayo bilang pagpapatuloy sa mga paksa na ating pinag-aralan at napag-aralan natin sa mga nakaraan na yung Diyos ay hindi pumapayag na tayong mga buhay ay makipag-usap sa patay. Dahil nailalagak kasi natin ang ating tiwala doon sa mga namatay na kamag-anak at sa demonyo pagka nahirati na tayo sa pakipag-usap sa mga patay. Nailalagak natin ang ating tiwala doon sa mga masasamang espiritu at sa mga namatay na kamag-anak. Ayaw ng Diyos ng ganon. Ang gusto ng Diyos ay ilagak natin ang ating tiwala sa Kanya, sa Diyos po. Sa mga naniniwala na ang kanilang mga patay na kamag-anak ay nakakausap nila, ay hindi naman nila yun kasalanan Kasalanan yun ng mga nagturo sa kanila, na imulat sila sa ganong aral, na napaniwala sila na pagka ang tao ay namatay, dire-diretso sa langit. Alam nyo mga kapatid, hindi natin magagawa sa ating sarili na aakyat tayo sa langit na wala yung Kristo. We could not do it by ourselves without Christ. Kailan ba mangyayari na ang tao na karapat-dapat para sa buhay na walang hanggan ay makapanhik sa langit? Yun po ay mangyayari sa loob ng iglesia. Yung iglesia ay sinasabi na isang bahay, isang katawan. Yung iglesia, yun ang katawan ni Kristo. At yung ulo ng katawan, si Kristo. Sa pagpanhik sa langit, dahil ang ililigtas nga ng Diyos ay yung iglesia, kung nakaanib kayo dun sa iglesyang totoo, ay makakasama kayo sa ililigtas ni Kristo. Ang pagpanhik sa langit ay sabay-sabay, hindi isa-isa. Yung sabay-sabay, yung katawan at saka ulo na Kristo, ganun. Hindi tayo makapanhik doon na wala si Kristo. Susunduin ni Kristo yung kanyang mga lingkod. Ganun po yon. Hindi pwede na papanhik ka doon na wala yung sundo, na wala si Kristo na susundo. At may pinangako kasi si Kristo sa kanyang mga alagad bago siya pumanhik sa langit, na pagbalik niya sa langit ay ihahanda niya yung kalalagyan ng mga maliligtas. At kung maihanda na yun ni Kristo, yung paglalagyan ng mga maliligtas, muli siyang paririto para sunduin yung kanyang mga lingkod. Ganun po ang mangyayari. Susunduin. Hindi tayo makakapunta doon na walang sundo. Kaya mali po ang naituro sa marami na nakakapanhik na agad sa langit yung namatay, nandoon na ika sa langit, na sa heaven na. Kaya nga kinakamusta nila yan hindi kasi nila na pag-aralan masyado Kaya hanggang doon na lang yung kanilang alam, na akala nila pagkamatay ng tao ay dire-diretso sa langit. Hindi po ganon. We could not do it by ourselves without Christ. Makakapunta ang tao sa langit, yung mga maliligtas, susunduin ni Kristo. Kailan yun mangyayari? Pagbalik po ni Kristo. At ang
magiging tirahan ng mga tao sa langit, mansyon. Nakahanda na yung mansyon doon. Ang ihahanda na lang ni Kristo ay yung kalalagyan. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Juan 14:2 hanggang 3. Ganito po ang ating mababasa. Basa. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung babasahin mo yan sa English, in my father's house there are so many mansions. Mansions po. Mga mansyon ang mamanahin ng mga maliligtas. Ulitin natin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ano ang sabi? Ano ang sabi? Sa 3, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. O, di ba? Pagparito ni Kristo, saka lamang matatanggap ni Kristo yung mga lingkod niya. Ay hindi pa naman bumalik si Kristo eh. Paano mangyayari yun? Na ang may tao na sa langit, paniwala ng iba. Hindi pa naman bumabalik si Kristo eh, para sunduin yung kanyang mga lingkod. So, wala pang tao sa langit. Kahit mayroong mga paniwala na si Enoch di umano na sa langit na. Sabi nila yon. Pero basahin mo sa Hebreo, walang taong nakapanik sa langit. Wala pa. Susunduin ni Kristo. Hindi pa naman bumabalik si Kristo eh. Kasi kung pagkamatay ng tao ngayon, dire-diretso sa langit, namatay bukas, sa langit, sa langit. Eh kung ganun, bawat mamatay na tao ay dire-diretso na sa langit, ay babalik si Kristo eh. Ay kung dire-diretso na yung tao sa langit pagkamatay, sino ngayon babalikan ni Kristo? Wala na. Hindi na matutupad yung nakasulat pagka ganun. Sana may nakuha po tayo dito na kaalaman, mga kapatid.